Sino si Betty Go Belmonte? Ano ang kanyang naiambag sa kasaysayan ng Pilipinas na naging dahilan kung bakit sa kanya ipinangalan ang isa sa mga estasyon sa Light Rail Transit Line 2 o LRT Line 2? Si Billie Mary Chua Go Belmonte o mas kilala sa pangalang Betty Go Belmonte na panganay sa 6 na anak ay isinilang sa Santa Mesa, Manila noong ika-31 ng Disyembre taong 1933. Ang kanyang ina ay si Felisa Velasco na kaapu-apuhan ni Mariano Velasco na isa sa mga magagaling na Filipino-Chinese businessmen ng huling bahagi ng ika-19 taon at unang bahagi ng ika-20 taon. Ang kanyang ama ay si James Go Puan Seng, isa sa mga kontrobersyal na mamamahayag at tagapagtatag ng pahayagang The Philippine Times noong 1927, isang pahayagang nakasulat sa wikang Chino na naglalayong sugpuin at tutulan ang propaganda ng mga Hapon lalo na noong ikalawang digmaang pandaigdig. Bata pa lamang ay naranasan na niya ang hirap ng buhay. Ang kanilang pamilya ay nakatira sa Camyas, lungsod ng Quezon. 8 taong gulang pa lamang siya nang mapilitang lumikas ang kanilang pamilya mula Quezon City patungo sa kabundukan ng Sierra Madre malapit sa Ipoh Dam sa loob ng 1,105 araw upang takasan ang pagtugis ng hukbong Hapon sa kanyang ama dahil sa aktibo nitong pagtuligsa sa mga Hapon sa pamamagitan ng The Philippine Times. Dahil sa kaguluhan dulot ng ikalawang digmaang pandaigdig, madalas na nauudlot at pahinto-hinto ang kanyang pag-aaral. Naging tuloy-tuloy lamang ito nang makabalik ang kanyang pamilya sa lungsod matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig noong 2 ng Setyembre taong 1945. Una siyang nag-aral ng elementarya sa pampublikong paaralan ng Kamuning sa Quezon City. Pagkatapos ng elementarya, una siyang nag-aral ng sekundarya sa Philippine Christian College. Kalaunan, siya ay lumipat at tinapos ang pag-aaral ng sekundarya sa UP High School sa Diliman, ngayon ay UP Town Center Ayala Mall na. Madalas siyang tinutokso sa paaralan dahil sa kanyang pangalang, Billie, na tunog panlalaki, kaya sinimulan siyang tawaging, Betty, ng kanyang ama. Nang makatapos sa sekundarya, binalak niya na kumuha ng kurso sa Fine Arts upang maging isang pintor. Ngunit, dahil hindi nakabubuhay ang larangang ito sa pananaw ng kanyang ama, ibang kurso ang kanyang kinuha. Kumuha na lamang siya at nagtapos ng AB English sa Universidad ng Pilipinas Diliman. Habang nag-aaral sa Universidad ng Pilipinas Diliman, nakaranas siya ng diskriminasyon sa pagiging Pilipinong may lahing Chino, kahit na siya ay ipinanganak sa Pilipinas at Pilipina ang kanyang ina. Tinrato pa rin siyang tila dayuhan ng mga kaklase dahil sa dual citizenship ng kanyang ama. Dahil dito, sumali siya sa mga organisasyon at aktibidad pang mag-aaral tulad ng pagiging manunulat ng kanilang university newspaper. Tumakbo at nanalo rin siya sa mga halalan ng mga mag-aaral upang patunayan na ang isang Pilipinong may lahing Chino ay maaari ring tumakbo at manungkulan. Nang makapagtapos ng kolehiyo ay nakipagsapalaran siya sa ibang bansa at doon ipinagpatuloy niya ang pag-aaral kung saan ay kumuha siya ng masterado sa English at American Literature sa Claremont Graduate School sa California sa Estados Unidos. Matapos makapag-aral, nagsimula siyang magtrabaho bilang assistant editor sa pahayagan ng kanyang ama na The Philippine Times. Dito ay nakitaan siya ng galing at talino sa pagpapatakbo ng pahayagan. Nang ideklara ang batas militar noong ika-21 ng Setyembre taong 1972, ang kanilang newspaper company na The Philippine Times ay isa sa mga kumpanya na sapilitang ipinasara. Upang makaiwas sa gulo, tumakas patungong Canada ang kanyang ama. Sa halip na sumama siya sa kanyang ama sa Canada, mas pinili niyang manatili sa Pilipinas kahit na may mga banta na sa kanya si unang ginang Imelda Marcos na ipapatapon siya sa ibang bansa. At sa halip na matakot sa mga banta sa kanya ng unang ginang, nagpatuloy pa rin siya sa pagtatrabaho sa pamamagitan ng pagsusulat sa kanyang lingguhang advice column sa pahayagang Daily Express, na Dear Billie. Kalaunan, naglabas din siya ng publikasyon ng The Star,
isang monthly magazine na naging bahagi ng Mosquito Press, isang kolektibong tawag sa mga pahayagang kritikal sa Administrasyong Marcos noong panahon ng batas militar. Noong ika-9 ng Disyembre taong 1985, kasama sina Eugenia Apostol at Max Sullivan, itinatag niya at pinondohan ang Philippine Daily Inquirer, na naging nangungunang broadsheet ng Pilipinas ng panahong iyon. Ngunit, iniwan niya rin ito matapos mapatalsik sa kapangyarihan si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. dahil sa EDSA People Power Revolution noong ika-25 ng Pebrero taong 1986. Makalipas ang ilang buwan, noong ika-17 ng Marso taong 1986, itinatag niya ang pahayagang Ang Pilipino Ngayon, ngayoy Filipino Star Ngayon, na nangungunang Filipino tabloid ng bansa noon. Sunod naman nito ay ang pagbubukas niya ng isa sa pinakamalaking pahayagan ng bansa, ang The Philippine Star noong ika-28 ng Hulyo taong 1986, sa pakikipagtulungan niya kina Max Sullivan at Art Borjal. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, natalo ng kanyang pahayagang, The Philippine Star, ang Philippine Daily Inquirer at Manila Bulletin pagdating sa usaping sales, at tiwala ng publiko, dahil sa pagiging balanced, objective, at fair reporting nito. Naging aktibo rin siya sa mga gawaing sibiko at panlipunan kahit abalang-abala siya bilang tagapaglathala. Noong 1993 ay ginawaran siya ng Gintong Ina Award para sa kontribusyon niya sa media at pamamahayag. Makalipas ang ilang buwan matapos matanggap ang award, namatay siya sa sakit na bone cancer sa kanilang tahanan sa lungsod ng Quezon noong ika-28 ng Enero taong 1974 sa edad na 60. Ang kanyang mga labi ay inilibing sa Loyola Memorial Park. Naiwan niya sa kanyang pagpanaw ang kanyang asawa na si Feliciano, Sonny, Belmonte Jr. Gayun din ang kanilang 4 na mga anak na sina Isaac, Kevin, Miguel at Joy. Si Joy Belmonte ay ang kasalukuyang alkalde ng lungsod ng Quezon. Bilang pagkilala sa kanyang mga nagawa lalo na sa larangan ng periodiko, iginawad sa kanya ang Lifetime Achievement Award ng Quezon City Association of Filipino-Chinese Businessmen Incorporated, o QCAFCBI, pagkilala ito sa kanyang suporta sa press freedom at pagpapayabong ng pamamahayag sa bansa. Ang nasabing award para sa kanya ay tinanggap ng kanyang asawa na si dating House Speaker Sonny Belmonte. Maliban dito, ipinangalan sa kanya ang isang kalye sa Quezon City bilang Betty Go Belmonte Street noong 2016. Gayun din ang isang estasyon sa Light Rail Transit Line 2, or LRT Line 2. Kung kayo ay aking tatanungin, anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito, mag-comment lang. So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw, sana ay may natutunan kayo. Huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po.